Pastora. At patuloy na malakasan at karunuan nagmumula sa iyo, Panginoon, ang magkaroon ng aming pastor at pastor. Salamat, Lord, sa buhay po ng mga kapatid ko nito at patuloy niyo pang ingatan, patuloy na ito magpaalala sa mga kasama ng wala. Nawa, Lord, ang presensya mo ang siyang manguna sa hapon ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko na pang worship team para sa pangalan namin.
Awitin po natin ng sabay-sabay ang still.
my soul in Christ alone. Love is found in quietness and love. When the ocean rises around us all, I will soar in you above the storms. Father, you are King forever. I will be still, know you are God. When the ocean rise and wonders flow, I will soar in you above the storm. Father, you are King forever. I will be still, know you are God. When the ocean rise and wonders flow, I will soar in you above the storm. Father, you are King forever. I will be still, know you are God. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari natin tayo makaupo. At sa pagdadala po ng mensahe ng Panginoon, tinatawagan ko na po ang ating pastor. Maraming salamat sa ating worship team. Ang sabi ng ating mga kinanta, hindi na daw tayo mamamatay. I will not die, but I will live in Christ. Na? Tapos sabi, I will soar with you above the storm. Ang ganda ng mga pangako ng Panginoon. So, ngayong hapon, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng mga aralin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong hapon. Bago ang lahat, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Thank you, Lord Jesus, na ikaw ang Diyos ng aming buhay, ikaw ang Diyos na mapaghimala, ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po Diyos sa isang buong linggo nilakaran namin na nakita namin ang iyong pamamatnubay, nakita namin at hinawakan mo ang aming kamay, inaid mo kami, iningatan at sinubaybayan. Salamat po Diyos sa lahat ng pagpapala na naranasan namin sa aming buhay, maging ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Patawarin mo nga kami o Diyos sa lahat ng kalapastanganan na nagagawa namin, ang aming pagpapabaya, ang aming pagwawalang bahala. Subalit salamat o Diyos dahil ikaw ay Diyos na nagpapatawad. Alam po o Diyos na kapag kami ay lumalapit sa iyo at humihingi kami ng kapatawaran, kami ay pinapatawad mo. At sa hapon ito, dalangin namin Panginoon ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ipaunawa mo po sa aming Panginoon ang mensahe mo na nais mo iparating sa amin. Amin pong inaanyayahan ang presensya ng Banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng karunungan upang lubos namin maranasan
mabuksan at maunawaan ang mga salita mo sa hapong ito. Thank you, Lord Jesus, at ang lahat ng walapat, Panginoon, sa aming lugar na Panginoon, patuloy mo po silang paalalahanan sa kahalagahan ng pagtitipon ito. Ito po ang aking dalangin in Jesus' mighty name, we pray. Amen. No? Sa hapon ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay 5 ways to strengthen our faith. No? 5 paraan upang mapanatili natin malusog ang ating pananampalataya. Na? Ano nga ba ang pananampalataya? Lagi nating bukang bibig. Pananampalataya. No? Pero what is pananampalataya? Bago pala ang lahat, nagagalak ako, nakita ko si Ate Noemi. No? Mahaba-haba rin panahon, na hindi natin siya nakasama. Salamat na lamang at nalilipat na naman si Ate Aleli. No? Kung hindi naglipat, hindi ka makakarating na naman dito. Thank you for gracing the occasion. No? Salamat dahil nakadalo ka at salamat na dumalaw ka. Dahil ito ang iyong home church talaga. Sa hapon ito, 5 ways to strengthen our faith. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Pero alam natin yung pananampalataya, hindi lang natin alam yung ibig sabihin. Tama ba? Okay. So sa Hebrews o sa Hebreo 11, meron kayong cellphone? Buksan niyo po sa Bible app. Hebrews 11:1 o Hebreo 11:1. Ganito po ang sinasabi. Tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ulitin ko. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ano yung mga bagay na di natin nakikita? Hangin. Bagamat hindi natin nakikita, nararamdaman natin. Na? Kaya kung umiikot yung ventilador, may tinumog ang hangin. Kung walang hangin, matagal na tayong patay. Dahil hindi tayo makakahinga pag walang hangin. Ano pa? Young people, ano yung bagay na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayong nandyan. Spirit, nagbibigay sa atin ng pag-unawa. Nakikita ba natin ang Espiritu? Hindi. Pero nararamdaman natin ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Bakit lumaki tayo ng katulad ni Daniela, malaki na, dalaga na. Dahil sa patnumbay at gabay ng banal na Espiritu. Kung hindi tayo ginagabayan, nasaan na tayo? Nalugmok na tayo sa hirap at dusa. Okay? So yan ang ibig sabihin ng Hebreo. Meron tayong pananalig at pagtitiwala sa mga bagay na di natin nakikita. Na? Ang tanong, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Question mark yan. Na? Paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Sabi natin, ang pananampalataya ay pagtitiwala, pananalig, maasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? O how come that we have faith? Where did we get that faith? Saan galing yung faith na yun? Sa Bible. Sa Bible, galing sa Panginoon. Na? Kung tayo ay nagsuko ng ating sarili, makinig kayo mga kapatid, dahil mahalaga ito, baka tanungin kayo saan pa galing ang ating pananampalataya? Siyempre sa Diyos. Na? Paano nangyari na dumating sa ating buhay ang pananampalataya niyan?
Nung isuko natin ang ating sarili sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, kinilala natin na tayo makasalanan, at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ha? Pag sinabi dating Panginoon, ano ibig sabihin yan? Sino dito ang nagtatrabaho na? When we say Lord, ano ibig sabihin niya? Pag merong Lordship, tayo, ano ang ginagawa natin kapag tayo ay namamanginoon? Feeling ko, that's emotional. Sumusunod, no? Kaya tayo ay dapat sumunod sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, natutuwa ako sa crowd na ito. No? Pag Sunday, halos kumpleto. Kung may absent ng isa, dalawa. No? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ipamili natin ang ikapitong araw. Dahil ito ang araw na inilaan ng Diyos para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Take note po, no? Tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Huwag natin niyang kalimutan. Kapag namamanginoon tayo, sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Katulad ni Kuya Alex, siyempre meron po kayong boss. Merong mas mataas sa inyo ng katungkulan. Kung ano yung order sa inyo ng boss ninyo, sinusunod ninyo. Ganoon din sa Diyos. Ang kanyang mga patakaran, saan nakasulat yun? Sa Bible. No? Kaya lang minsan, hindi natin nababasa. Dahil, kapag nagbasa tayo ng Bible, ano nangyayari? Naantok tayo. Kaya, mag-download kayo ng, download ba yung term niya? Yung Bible, audio Bible. No? Hindi na kayo magbabasa, makikinig na lang kayo sa sinasabi patungkol sa Biblia. Okay. Ang sabi dito, faith comes from God. It is an avenue or instrument. Ito ay kinakasangkapan ng Diyos na magamit upang dalhin ang kaligtasan sa mga tao. Sabi niya, God gives faith because of His grace. Kaya lang pala natin natatanggap ang pananampalataya dahil ito ay biyaya. Ano ibig sabihin ng biyaya? Libre, walang bayad, binigay ng pusa. No? Sapagkat ang kamatayan ng Diyos sa bundok ng Kalbaryo, sa Golgota, hindi natin kayang bayaran. Yung kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi natin kayang bayaran yun. Kaya yun ay biyaya. No? Grace. Yun ay regalo. Ikaw ba, Ate Ann, pag ikaw ay nagregalo sa asawa mo, pag galit ka sa asawa mo, binabawi mo ba? Bawal lang ibinigay ka, panyo, no? Hindi. Ganoon din ang Diyos. Once na ipinagay na niya sa atin, hindi na niya binabawi yun. Bagamat, paulit-ulit tayong nagkakasala. Pero may karampatang parusa din yun. Sapagkat walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bagamat tayo ay nagkakasala ng mga anak ng Diyos, hindi na yun sinasadya. Tandaan natin, nung tayo ay dati ang ating kalagayan, tayo ay nakasangla sa diablo. Ransom. Tayo ay nakasangla, saan niyo gusto masangla? Sa diablo o sa ponsya? Saan niyo gusto matubos? Sa ponsya o sa diablo? Sa ponsya. No? So, ganyan ang kalagayan natin. Kahabag-habag. Hindi lamang kasi ang diablo, pag nakasangla ang kaluluwa mo doon, malaking kaluluwa. At yun ay mababasa natin sa isang kwento doon sa Biblia na mayroong isang lalaki na inaalihan ng 2,000
na masamang espiritu. Anong ginagawa niya? Sa tindi ng hirap na kanyang nararanasan, sinusugatan niya ang kanyang sarili. Mabuti na lang dumating si Jesus. Sabi niya, Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, iligtas mo po ako. Ura-urada, nagsilayas yung mga 2,000 na masasamang espiritu. At saan lumipat? Doon sa mga baboy. Siguro marahil yan ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ayaw ng baboy. Ayaw kumain ng karning baboy. Eh, sabi nila, madumi daw. Although talaga namang madumi. Kaya lang, sabi ng Panginoon, anything na pinagkaloob sa atin, na pinagpray na natin, yun ay malinis na. So, tandaan natin, huwag tayo magpapasangla sa diablo, huwag tayo magpapasangla sa onsya, dahil malaki ang tubo. Ang dapat natin gawin, magpatubos tayo sa Panginoon. Dahil malaya, nagkakaroon tayo ng kalayaan. Tandaan natin, ang pananampalataya natin ay grace o biyaya, at ito ay regalo ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya. So yan talaga ang kalagayan natin, nakasangla ang ating mga kaluluwa sa diablo. Ransom nga eh. Kaya sino ang nagbayad? Si Jesus. Si Jesus naman wala talagang kasalanan. Kaya lang dahil sa kasalanan ko, kasalanan ninyo, kaya siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil yan ang kabayaran ng kasalanan. Ang pagtitigis ng dugo. Okay. So, ang ating pag-aaral, 5 paraan upang mapanatiling malakas at nagpapatuloy ang ating pananampalataya. Number 1, trust. Tiwala. Saan natin dapat ilagak ang ating tiwala? Sa tao? Sa Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa tao, mabibigo lang tayo. Naniniwala ba kayo dyan? Opo. Dahil naranasan ng marahil ng tao. Lalo na yung mga boyfriend. Sasabihin lang na, pakakasalan kita, pero hindi naman. Puro pangako. Pag ang tao nangako, ito ay napapako. Pero kapag ang Diyos ay nangako, ito ay tinutupad. Kaya nga, ang tawag sa Diyos, promise keeper. Lahat ng kanyang ipinangako sa atin ay tinutupad niya. So, trust. Tiwala. Kaya masabi niya, do not worry about your life. Huwag daw tayo mag-worry tungkol sa ating buhay, tungkol sa ating kakainin, tungkol sa ating pananamit, tungkol sa ating katawan. Sabi niya, tignan niyo ang mga ibon. Ang mga ibon, hindi naman nagtatrabaho, hindi nagtatanim, pero kumakain. Wala nga silang isinusubing pagkain, pero nakakakain sila sa panahon na sila ay nagugutom. So sabi niya, are you more important, but you are more important than the birds. Hindi tayong mahalaga kaysa sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Tandaan natin ang kahalagahan na sinasabi dyan sapagkat sa Genesis 5, ang sabi doon, sa ika-5 araw, nilikha ng Diyos ang mga ibon, ang iba't ibang uri ng hayop sa pamamagitan ng salita. Sabi, let there be different kinds of animals, let there be birds in the air, big or small animals. So, sa pamamagitan ng kanyang salita, nakita yung iba't ibang uri ng mga hayop. Samantalang ang tao, sa ika-6 na araw, nilikha niya tayo sa
sa pamamagitan ng kamay. Ha? Mula sa alabok, tayo ay hinulma. Ganoon tayo kahalaga sa Panginoon. Tender, loving care. Hinulma, ginawang tao, at ano pa, ang importante sa lahat, hiningahan tayo ng kanyang espiritu. No? Yung inihinga sa atin ay espiritu ng Diyos. Kaya dapat pahalagahan natin ang ating sarili. Keep it holy. No? Sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin ay banal. Sino dito may tattoo? Wala. Very good. May tattoo. Bakit hindi mo pa naman alam noon na pinagbabawal yan ay nasa lumang tipan naman. Ha? Meron talaga lahat. Matagal yata ang wala. Pero nung nagkaanak siya, nabubura pala yan, kaya lang masakit yata yung proseso. Sabi niya, our body is the temple of the living God. Dito nakapamahay ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya ingatan natin dito. No? Ingatan. Now, naalam na ni Ate Noemi, hindi na yan magpapatato. Kasi ang tato nakakasakit niyan. Hindi ka na pwede yata mag-donate ng dugo pag mayroong ganyan. No? Bawal na. So, excuse ka. Dahil hindi mo pa alam noon. Pero ngayon alam mo na. No? Kaya mabuti talaga yung nagsisimba, Noyms. Nalalaman mo ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa atin. Okay? So, trust. Sabi dito, we must trust Him in all things. Pero ang mga nanay, kapag nakikita na nila na yung palamigasan ay tumutunog na yung pantakal, ano nangyayari? Umiikot na ang mundo niya. Hindi na malaman kung saan siya susuling. Sa kaliwa ba, sa kanan, o lulusot siya sa ilalim ng mesa. Ha? Worry, stress, anxiety. No? Lalo na pag walang pera. Saan tatakbo? Tatakbo sa may pera. Tatakbo sa Bombay. Buti na lang dito sa crowd natin walang ganyan. No? Nagbuworry man pero may pambili ng bigas. Yung iba na walang pambili, kawawa. Dahil sino hinahabol nila? Yung nagpapautang. Mangungutang. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoon, silver and gold are mine. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Maging ang ginto, ang pila. Kaya sino ang dapat natin habulin? Ang Bombay o yung nagpapautang? O ang Diyos? Na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Habulin natin ang Diyos. Huwag natin habulin yung nagpapautang. Kasi it is just like chasing the wind. No? Sabi sa Ecclesiastes, meaningless. Meaningless. It is just like chasing the wind. Nahahabol ba natin ang hangin? Ganyan ang mangyayari sa buhay natin. Kaya ang sabi, habulin natin yung nagmamay-ari ng silver and gold. Sino yun? Ang Panginoon. Ang siyang habulin natin. Pero, meron itong formula. Saan ito makikita? Sa Mateo 6:33. Ano sabi sa Matthew 6:33? Nakakaalam. Ibigay ko sa inyo yung memory verse yan na Matthew 6:33. Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino daw ang hahanapin natin? Seek ye first the kingdom of God. Hanapin daw muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalwalhatian. At ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa atin. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. No? Seek ye first.
Kapag nahanap na natin ang Panginoon sa ating buhay, ang lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob niya. Ha? Kaya dapat habulin natin yung mamay-ari ng gold and silver. Walang iba kundi Diyos. Kaya nga ang dapat mindset natin, unahin natin ang Diyos. Paulit-ulit kong ginagawang example yung isang, pero totoong buhay ito, ang isang missionary, dahil siya ay kumukup ng maraming bata ng mga ulila. One day, wala silang pagkain. Pero ang ginawa ni Pastor Tyndale, yata yung pangalan niya, nakalimutan ko lang, nag-set up na siya ng table. No? At pinaupo na niya ang mga bata at nanalangin na sila. Thank you, Lord, sa pagkain na inihanda mo sa amin. Pagpalain nawa ang mga tatanggap nito. Pag-amin niya, may kumatok na. Pastor, naging pasanin na ng aking puso ang mga kabataan yan. Ito po, dinamihan ko na ang pag-bake ng mga tinapay. Kaya ito po ang pagkain para sa mga bata. Pagkaalis ng baker, meron na namang kumatok. Pastor, nasira po yung gulong ng aking kalesa. Kaysa masira itong mga gatas na ito, iiwan ko na lang sa inyo para mainom ng mga bata. Hindi ba miracle yun? Para sa buhay ng pastor na yon at ng mga bata. Marahil parang blanco lang yun sa isip ninyo dahil hindi nyo pa nararanasan. Pero yan ay totoong buhay. Until now, God makes miracle in our lives. Araw-araw sa ating buhay, kapag tayo ay kaisa ng Diyos, maraming mirakulo ang nangyayari, nagaganap sa ating buhay. Kaya, ang Diyos ba ay pabaya? Hindi. Sino ang pabaya? Ayun, no? Nakakalimutan natin magbasa. Nakakalimutan natin manalangin. Although, hindi natin nakakalimutan ang mga pagtitipong banal. Okay? So, tandaan natin na until now, God makes miracle sa ating kalagitnaan. Kaya kung walang pera, anong dapat natin gawin? Manalangin. No? Sasabihin natin, kung wala pang dumating meron, antayin nyo. Huwag yung timetable ninyo ang masunod, ang timetable ng Diyos. Meron at merong darating. Garantisado yan. Dahil naranasan din namin mag-asawa yan. Lalo na sa giving. Kasi noong araw, sabi nga, ang nabasa ko kasi, sabi sa Malakay 3:10, subukan ninyo, gawin niyo to. Kung hindi bubuksan ko ang durumawan ng langit. Ilan yung college ko? 3. Kami mag-asawa, nagtatrabaho, pero nangungupahan kami. Isang high school dyan sa ay nag-aaral noon. At yung 3 college sa Manila. Imagine ninyo kung gaano kalaki ang gastos ng panahon na yun. Sa Adamson noon, ang tuition fee ay 14,000 pa nga noon eh. Pero ngayon 65,000 na daw sa Pagpelipol talaga. Hindi naman nagpabaya ang Diyos. If you believe in kung tayo ay naniniwala sa kapangyarihan, there is power in God. Di ba powerful God siya? Kaya kapag tayo ay nananalangin, nire-release ng Diyos yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Bakit? Kapag tayo ay nananalangin, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagtitiwala. Ibig sabihin, okay lang, sera-sera, whatever will be. No? The future is ours to see. And ang kanta sera-sera, whatever will be. Pero ang Diyos, always faithful sa ating buhay. Kaya sabi nga, do not chase the wind, it is meaningless. Noong nakaraang mga panahon, nung meron pa si pastor na assistant pastor, pero hindi ko na pangangalanan. Sabi kasi ni pastor,
ako, habol-habol ng pera. Meron kasing ano sa Facebook, nagsulat, bakit kaya habol-habol ko lagi ang pera? Tapos sabi ni Pastor, ako naman, habol-habol ako ng pera. Hindi ko hinahabol ang pera. Sabi nung kanyang assistant, mayabang daw si Pastor. Pero totoo yan. If you believe in God, if you have connection with God, if you have God in your heart, ano ang sabi sa Psalms 30:23? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy. Ano ibig sabihin niya? Habulin ka ng pera, pagkamat hindi ka naman milyonaryo. Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin. Yun lang yun. Metaphor lang yung hinahabol ka ng pera, parang figure of speech. Pero yan ang katotohanan. Kapag nasa atin ang Panginoon, kapag kaisa natin ang Diyos, hinahabol tayo ng pera. Sapagkat hindi pabaya ang Diyos na siyang may likha sa atin. Kaya nga, surely, goodness and mercy shall follow me in the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Pero huwag niyong kalimutan, bago natin makamit itong surely goodness and mercy, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi madaling sabihin, kilala ko naman ang Diyos, sumisimba naman ako, nananampalataya ako, baka may kulang ka. No? Seek ye first. Then, goodness and mercy shall follow. Okay? So, number 1 is trust. Number 2 is prayer. You pray. Sino dito ang kasama namin sa pananalangin tuwing Miyerkules? Meron tayong sama-samang pananalangin every 7 o'clock. No, pinapadala ko yun sa day by day kawit. Ewan ko kung kasama kayo doon. Check nyo na lang at sumama kayo sa ating panalanginan. Sama-samang panalangin. Kung gusto ninyo mag-prayer request, isend nyo lang yung mga request ninyo para masama doon sa mga listahan ng ipag-pray. No? So, prayer. Ano ba ang kahalagahan ng prayer? Ang sabi, prayer invites God into our lives and help us. Kapag tayo ay nananalangin, ini-invite natin ang Diyos, nakikipag-communicate tayo sa Diyos, nakikipagdalastasan tayo sa Diyos. Ano yung formula ng prayer? C-A-T. Ano yun? Confession, adoration, thanksgiving. Or, the other way around, acts, adoration, Supplication. S. ha? Yung panghuli, supplication. May S pa pala. Confession, adoration, thanksgiving, and supplication. Ang C, confession. Na? Confess natin ang lahat nating kasalanan. Adoration, pupurihin natin siya. Pwede tayong kumanta. Lalo na si Alini, si Anor, magaganda ang mga boses. Pwede tayong kumanta sa Panginoon sa panahon ng pananalangin. Thanksgiving. Ang S, supplication. Diyan pa lang kayo hihingi. No? Huwag mo nang mauna ang S kasi bawal. No? Huwag mo nang S. Baka mamaya balik na rin ninyo S, supplication, adoration. Hindi po. Confession, adoration, thanksgiving, at supplication. Sa ating pananalangin, huwag lang yung ating sarili, huwag yung ating pamilya lang ang ipanalangin natin. Isama natin sa pananalangin sino? Ang ating mga manggagawa, tulad ng pastor. Dahil ang pastor, hindi naman yan Superman. At katulad din natin yan, may mga shortcomings, may mga pinagdadaanan, nagkakasakit din. No? Pag nagkasakit pa naman, ang tagal. 3 weeks na hindi sakit pa rin. Hindi maintindihan. No? So, put your trust in God through prayer. Sabi sa Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all
occasion. Sa lahat daw ng panahon, kailangan nating manalangin. Kailan tayo nananalangin? Almusal, tanghalian, hapunan, tapos wala na. Ha? Pagkagising, na? Bago matulog, yung mga in-between sa lahat ng panahon. Pagkagising natin sa umaga, dapat tayo manalangin na kaagad. Sabi nga ng isang pastor, napakayabang ng isang tao sa kanyang pagising, hindi man lang siya magpasalamat na nagising siya. Merong mga natutulog, tuloy-tuloy na, hindi na nagising. Ha? Hindi tayo, magpasalamat tayo dahil binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance na manalangin. When we pray, we talk to God. We communicate to God. When we read the Bible, God talks to us. No? Tandaan natin, kapag tayo ay nananalangin, kausap natin ang Diyos. Pag tayo ay nagbabasa ng Bible, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya alin doon ang mahalaga? Alin ang mahalaga? Prayer o pagbabasa ng Bible? Talagay ninyo. Parehas, no? Parehong mahalaga. Dapat tayo nananalangin, no? Sapagkat yan ang hininga ng isang Kristiyano. Para tayong mamamatay na walang hangin, yan ang pinakahangin ng ating buhay. At yung pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, sa kanyang paglalahad ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Si Haring David, ang tinatawag na aman after God's own heart, ay mapanalanginin din. No? Nananalangin siya sa bawat sitwasyon na kanyang kinasasangkutan, sa bawat plano na kanyang ginagawa, nananalangin muna siya. Hindi siya basta-basta nagdidesisyon. Kasi tayo, kapag may naisip tayo, nag-decide tayo kaagad. Pero minsan nasisira yung ating mga plano dahil hindi natin isinasangguni sa Diyos ang mga bagay-bagay. Sabi nga, David doesn't make his decision and intellectual responses. Katulad din niya na nananalangin upang humingi ng kapatawaran. At ano pang hiningi niya? Karunungan at biyaya. Kaya huwag natin sabihin, ang malas naman ang buhay na to. No? Ang biyaya ng Diyos na nandiyan, kailangan lang natin lumapit sa Kanya. Okay? So, ano pa? Saan pa ba, Pastor? Ang isang magaling na leader din ay si Daniel. No? Sa panahon noong nasira ang Jerusalem, nanalangin siya for the restoration of Jerusalem. Ito ay isang incredible na pangyayari kung saan nag-intercede siya para alang-alang sa Jerusalem na nalupi ng mga Persians. No? Nasa loob ng 70 years ay naging alipin sila dahil sa mga pangyayari ito. Katulad ng nangyayari sa Pilipinas, hindi niyo ba alam kung gaano ka gulo ang Pilipinas ngayon? Magulo. Magulo ang daigdig ng mga senador, ng mga kongresista, at ng lahat ng mga namumuno. Kaya dapat sa ating panalangin, lagi nating isasama ang ating bansa at ang lahat ng namumuno. At ang isang magandang halimbawa sa pananalangin ay si Jesus. No? Nanalangin siya sa isang lugar na tahimik. Anong oras yun? So siguro mga 4:30 na nagbubukang liway-liway pa. Yan ang oras ng kanyang pananalangin upang walang istorbo. So ang mindset dapat natin, number 1 is mapanalangin tayo, magkaroon tayo ng prayerful life, magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos, ano pa, na
tayo ay naglakak ng ating buhay para sa Panginoon. Number 3, read the scriptures. Pagbasa daw tayo ng Biblia. Dito ako magtatapos dahil hapon na. No? Ang sabi, read the scriptures. Bakit pa kailangan natin magbasa ng Biblia? Dahil dito, ipinapahayag ng Biblia kung sino yung ating sinasampalatayanan. Who Jesus is. Kilala ba natin si Jesus? Hindi naman. Ang naglalakad ng kapangyarihan ng Diyos ay ang Biblia. Kung sino siya, ano ang karakter niya, ano ang ginagawa niya, ano ang itinuturo niya sa atin. Ang sabi niya, be holy for I am holy. Dapat daw tayo maging banal sapagkat siya ay banal. Tandaan natin mga kapatid, kapag hindi tayo banal, hindi tayo makakarating sa langit. Kasi dahil kahit gatuldok na kasalanan ang makikita sa ating buhay, hindi tayo tatanggapin sa langit. Kaya dapat imitate God. Ano pa? Bakit kailangan natin magbasa? It helps us discover our next step. Sino ang matuturo sa atin? Ang Biblia. Kung ano yung susunod natin dapat gawin sa ating buhay. Kung paano tayo makikisalamuha sa ibang tao. At sabi dito, it allows us to receive the desires of our heart. Hindi pala basta-basta natatanggap yung desire kung wala ang pangunguna ng Diyos. Kung ang Diyos ang nangunguna sa ating buhay, ang desire ng ating puso ay ipagkakaloob niya. At sabi, it helps us to be fruitful. Nagiging mabunga tayo. No? Ang isang Kristiyano na walang pagbabago, question mark ang buhay. Pero kalimitan, ang isang Kristiyano ay mayroong transformation sa isip, sa salita, at sa gawa. Na? Almost perfect ang transformation na ginagawa ng Diyos sa atin. No? From day to day, we are being transformed from glory to glory. Kaya sabi nga, ang sabi sa Malakay, believe that God is first in your finances. Kung hindi natin alam ang scripture, wala tayong makukuha ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat nakasaad sa banal na kasulatan ang lahat ng ipinangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sabi niya, He will pour out blessings for you until they overflow. Kapag pala nagpadala ang Panginoon ng blessing, nag-overflow. Hindi lang kukunti. Overflowing ang blessing na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. At ano pa? It strengthened our faith greatly. Kaya sabi ng banal na kasulatan, your word is a lamp to my feet, a light on my path. Kaya pala, kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka na tatalisod sapagkat ang Diyos ang siyang ilaw natin. Tapos, live out His word. No? Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. We walk by faith and not by sight. Yun yung kinanta natin. Walk by faith, not by sight. Why? Kapag ang mata natin ang ginagamit natin, madidiskaril ang buhay natin. Pero kapag faith ang ginamit natin, igagayad tayo ng Diyos. Ang sabi, be the light of the world. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Kaya nga merong differentiation eh. Every time na may makasalubong ka, sasabihin mo, Christian ka? Naranasan niyo na ba yan? Na may nakasalubong ka o may nakasalamuha ka, tatanungin mo, Christian ka ba? Ako meron ako ganyan mga pagkakataon na nababanggit ko, Christian ka ba? Sapagkat nakikita ko yung liwanag sa kanyang katauhan. And lastly, sabi sa Matthew 5:16,
In the same way, let your light so shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano nga yung mga pinag-aralan natin ngayong hapon? Anong pamagat? Ano yung pamagat? Five ways to strengthen our faith. Na? Meron kang kwento yan eh. Sabi daw ng isang nagsimba, uy, ang ganda ng sermon ni Pastor na nakakatuwa. Sabi daw ng isa, ano ba sermon ni Pastor? Basta nakakatawa. Basta nakakatawa. So ngayon, kaya uulitin para malagay sa inyong isipan ang ating pinag-aralan ay 5 ways to strengthen our faith. Number 1 is trust, pray, live your faith. Ano pa? Read the scriptures. Huwag natin kalilimutan. Nawa ang mga talatang ito na ating mga na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay patuloy na mabuhay sa ating mga puso. Ano nga ulit yung ating topic? Thank you very much. God bless everyone. Para po sa aking awit na tawanan ko na po si Sister Anel. Palakpakan po natin si Sister Anel. Ikaw tuwing nadakilan sa mundo. Ikaw ang hari
Katuhan, maraming salamat po dahil hindi ka po nagkukulang sa amin. Sa araw-araw, sa kalakasan at sa provision, Lord, na lagi po kami nakakakain ng ayos. At pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pamilya at sa negosyo na patuloy mong pinapalago. Salamat po, Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kaloob sa iyo at patuloy na nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanyahan po tumayo ang kapulungan sa panalangin at paspas. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambay ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Dinadalangin ko nga po, Lord, na kung mayroon man po pa sa aming may karamdaman katulad ng aking may bahay at ang inyong lingkod ay nananalig po kami, naniniwala, nananampalataya na kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po, Lord, ay hipuin po ninyo ang bawat isa sa amin. Sa pang-umaga naman po, nandoon si Ate Lenny, Ate Arlene na mayroon din pang karamdaman, ay akin din pong idinudulog sa iyo. Nawa, Lord, ay mahayag ang iyong kapangyarihan kapag sila ay inyong pinagaling. At dinadalangin ko rin po ang aming bansa na pagamat napakagulo. Subalit nananalig ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po ay piktisin nyo ng pagkakaisa na magpatawaran kung sino man o wala mang kasalanan. Dahil ang napakahalaga po ay magkaisa dahil kapag-ibig. Dinadalangin ko rin po dito sa Tabon, marami pa pong tupang na naliligaw. Nawa po, Lord, dahil nananalig ako, naniniwala na kayo po ang dakilang misyonero. Nawa po, Lord, patuloy po ninyo ipadala sa dakong ito. Bagamat nagagalak nga ako dahil napakaganda sa hapon na service at kumpleto po. Kaya nagpapasalamat po ako dahil alam po kayo po ang siyang may gawa dito. At hiningi ko po ngayon ang iyong basbas sa gabing ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pero walang munang uuwi dahil ihahandog po. Okay ba kay Ate Alini? Ihandog natin ngayon ang bata sa Panginoon. Okay lang ba? Hindi pa ito baptism. Diba? Pwede na po makaupo ang lahat. Pwede rin tumayo. Okay. So, Walang pants. Handog na ang mga bata. Anong pangalan niya? Yul Junan Ochen. Yun. Yun. Anyway, hindi pa naman sa baptism. Yun. mga minamahal na kapatid, sapagkat malinaw na ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay pawang ipinaglili at ipinanganak sa kasalanan. Kaya sinabi ng ating Panginoon na maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil dito, dalangin natin ang Diyos Ama upang sa sanggol na ito na nasakop ng kanyang bugtong na anak ay ipagkaloob na sa pag-ahandog ng sanggol na ito na makamtan niya ang biyaya ng Espiritu Santo upang sila ay papabilang
sa banal na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo at maging buhay na kaalip niya. Okay, muna. Naantok. So, Itataas ko siya, okay lang ba? Mabigat po. kaya ko yun. Nagkaanak din ako. Ganito ako magtawag na pwedeng itaas. Lord, naririto po ang iyong anak na magiging kapamilya namin. Amin pong inihahandog sa iyo dahil aking ipinapanalangin na inyo pong iingatan. Dalangin ko po na inyong iingatan at huwag po ninyong ipahintulot na ang karamdaman ay makapasok po sa batang ito. Huwag makapasok po at ako'y nananalig na gagabayan po ninyo hanggang sa paglaki ang batang ito. At inihahandog ko nga po sa iyo maging kapamilya na tumating siya maging kapamilya. Okay, so Ate Lynn, narito po ang iyong anak. Nawa po Lord ay inyong pagpalain at ingatan at higit sa lahat. Subaybayan po ninyo hanggang sa kanyang paglaki na huwag matukso sa anumang pagsanlibutan. Kaya ako'y nananalig ang iyong patnubay ay mayroon pong assurance na inyo pong gagampanan ang aming kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Congratulations! Ito din po si Dek. Si Dek, hindi na delegate na si Dek. Si Samang hindi pa, tsaka si Yun. Yung dalawa. Dapat pala pinag-isa na, dedication. Sa susunod Bakit? na linggo. Mayroon pa ba? Yung dalawa po. O, sa linggo na lang. Ito po tapos na. Pagsabayin na sa linggo. Yun.